Heto na guys, yung binili kong 120 watts, bali dalawang 120 watts na bendable solar panel or flexible solar panel. Ganito kasi yung mga ginagamit sa mga nagka-camping or yung mga dinadala sa kanilang kotse, sa mga RV, para nga naman hindi mabigat. Bali dalawa yung in-order ko, 120 watts. Kada isa nito ay 2,200. Bali, dalawa ay 4,400 pesos. Dalawang 120 watt solar panel na. Ganito yung kanilang itsura, oh. Ayan. Napaka-flexible talaga. Yun kasi yung maganda dito, flexible, magaan, madaling dalhin. Hindi siya gaanong delikado kahit sa shipping. Nung umorder ako ng mga solar panel na malalaki yung mga bubog talaga, mahirap i-deliver. Minsan, pinapapick up pa ng mga JNT, tsaka flash. Pero ito, sila na mismo yung magdi-deliver kasi nga, ang gaan naman talaga, oh. Yan, mas madali silang makapag-deliver nito. Kaya ito na yung binibili ko ngayon. Imagine kahit na mabagsak to, kahit na maganyan mo, hindi talaga sila nababasag. Ayan. And by the way, yung mga lubid nito, ako na lang yung naglagay niyan kasi nga wala siyang hawakan. Mahirapan akong bit-bitin siya sa bubong. Kaya nilagyan ko na lang siya ng lubid. Para pati pag ibababa ko, hihilahin ko na lang, lalagyan ko na lang sila ng lubid. Bari sa kanilang taasan, ito, mayroon silang kasamang wire at MC4 connector. Ayan, mahaba na rin sila kaya mas maganda. Ayan o. Kaya sa mga power station, madali itong gamitin. Hindi ka na kailangan ng sobrang habang wire. Tapos dito, meron din siya ditong bypass diode. Tapos dito naman sa likuran, ito yung kanilang specs dito. So, tingnan nyo. So, base sa description ng solar panel na ito daw ay monosilicon solar panel. Class A. Yung kanyang power is 120 watts. Yung ISC or short circuit current niya is 7.31 amps. Pero yung maximum flow lang ng current kapag ginagamit na natin is nasa 6.7 amps or yung kanyang IMP. 18 volt solar panel na rin to kaya hindi na natin kailangan pang mag-series pa or gumamit man ng mga boost converter para mapataas yung voltage kasi ano na rin ka, plug and play na rin. Eh, ang tanong, kamusta naman kaya ang performance ng mga Class A solar panel na katulad nito? Sabi kasi, high efficiency daw to, mataas yung kanilang power output, mas better sila dun sa mga solar panel na nagamit ko nung una na malalaki na pagkahina-hina ng power. Pero ito, try natin ngayon. Dadalhin ko siya sa labas ng bahay. So, dito ngayon ako sa labas ng bahay. Dahil nga itong mga solar panel naman ito ay flexible, ito ay papatong-patong ko na lang din eh. Ayan, kahit ganyan na siya diladan. Tapos, ito naman ay din sa kabila. Kailangan lang dun sa malakas ng sikat ng araw. Pero try muna natin isang solar panel lamang muna. So, ito yung gagamitin kong wire. Meron siya kasamang MC4 connector. Itatry natin siya sa power station. Yung salay kasi namin na hindi naman namin napapakinabangan pa dahil madalang kami magluto. Kaya ito, sa salay ko na lang muna ipinatong. Ayan. So, isang 120 watts solar panel. Medyo nakakalungan. Dapat walang shade. Dapat lantad sa sikat ng araw. So, try natin. So, narito yung power station. Saksa ko na din eh. So, let's say dito kung ilan yung power na mapoproduce ng 120 watt solar panel. Kaso, mahina yung sikat ng araw. Nagkanlong. Pero tingnan din natin. Ayan yung solar panel nakabensya dun sa salay. Tapos dito, yung power niya ay nasa 85 watts. Medyo nagka-cloudy. Pero tingnan natin mamaya kung tataas pa. And eto, lumalakas yung sikat ng araw. Nasa 94 watts. 95 watts. Ayan, mataas na. And now, try na natin pagsamahin yung dalawang solar panel. Ipapag-series ko silang dalawa. So, para mas madouble yung kanilang power. Hindi ko nga pala sila pwedeng ipag-parallel kasi mag-double naman yung kanilang current. Nasa 12 amps. Ay, ang kaya naman nung Loetti Power Station ay 10 amps. Pero mataas yung voltage na kaya niya. Kaya, ipapag-series ko na lang sila para voltage yung tataas. Tapos yung current, same pa rin na nasa 6 amps. Bali yung power nila aabot pa rin ng 200 watts mahigit. So ayan yung dalawang solar panel na ka-series na. At yung power naman dito ay nasa 160 watts. Medyo mahina pa rin yung kanilang power kasi yung sikat naman ng araw hindi gaano matingkad. Ayan. Ngayon naman 10:58 ng umaga ng tanghali, nakakakuha tayo dito ng 161 watts. Ayun, mataas na yan, 161 watts ngayong tanghali. So mamaya siguro hanggang mga alas 12, alas 2, tingnan natin kung mas lalakas pa yung kanyang power. At eto ngayon, 12:53 ng hapon, umaabot siya ng 183 watts pataas. Ayan, mataas na oh, 185. Kanina umabot siya ng 187. So tingnan ko nga kung aabot siya ng mga 190. Pero parang malabo. Pero 185 mataas na yan. Eto ngayon pinakamalakas, so 190 watts. Ayan.
Ito yung pinakamalakas na na-read ko ngayon dito, 190 watts. Mataas na rin naman talaga. Ito nga guys, so alas 2 ng hapon, umaabot siya ng 220 mahigit. Kanina umabot siya ng 228. Grabe, ang taas na. Ngayon, yun, bumaba na. Kanina kita ko siya 228. Grabe, ang taas na pala. And ayun guys, yung dalawang solar panel na 120 watts, total of 240 watts. Nakakuha ko dito ng maximum reading of 228. Mataas na yon, bali ano na lang, 12 watts na lang yung kulang at mamimit na nila yung 240 watts. Pero I don't think kung kaya nilang mamit yung ganong klaseng kataas na power na 100% efficiency talaga. So I don't think, basta yung maximum power lang na read ko dito is 220 watts. Maximum na yan na nakaseries. At sila nga pala ay nasa bubong ng bahay. Nilagay ko siya doon sa bubong, binilad ko talaga. At nakakuha sila ng 228 alas 2 ng hapon. Kasi nakaganan yan kasi sa sikat ng araw. Kapag umaga kasi nakaganyan. So, bali yung sikat ng araw nandoon, papag ganun. So, hindi sa straight. Pagdating naman ng alas 2, nandito yung araw po pag gano'n na. So, straight na talaga, mas malakas yung sikat ng araw. Ang gagawin ko sana talaga, nilagyan ko siya dito ng tali. Bali, may lubid dito, may lubid dito. Kapag dating ng umaga, mga alas 7, alas 8, alas 10, yung sikat ng araw ay nandun sa silangan, papag gano'n. Ang gagawin ko sana, hihilahin ko sa bubong. Kasi nakaganyan yung bubong namin eh, nakaganyan no. So, bali sa umaga, nakaganyan talaga. Mahina yung sikat ng araw kasi hindi direct. So, hihilahin ko para gumanon. Tapos, sa hapon naman sana, may tali din doon. Hihilahin ko naman para gumanon. Kaso, hindi ko pa siya nagagawa. And dahil nga pala ito ay manipis din lamang at malambot, hindi rin siya advisable na ipatong sa bubong kasi nga masyado siyang manipis at lalambot. Napansin ko kasi pagkakuha ko dun sa bubong, ang init niya, ito, medyo malambot, ang bilis niyang mabend ng gano'n. Tsaka parang bumibintog yung ibang parts niya dito. Medyo nagbibingkwang. Kaya mas magandang lagyan din natin sila ng patungan, kahit kahoy, para hindi sila nakalapat sa yero na sobrang init. Para din naman magkaroon ng airflow dito sa lalim para hindi mag-overheat at mas malakas yung power na ma-convert nila. Kaya sa sunod na installation ko nito, lalagyan ko na sila ng patungan kahit kahoy, tapos gagawin ko na yung hinihila-hila, yung gumaganon-ganon sa sikat ng araw para mas malakas yung power. Kahit umaga pa lang malakas na. Dito kasi sa amin, malakas lang yung power tuwing pahapon kasi yung sikat ng araw is straight na. So sayang. Mas maganda gumagano na lang. So in conclusion guys, maganda yung power nitong dalawang solar panel. Kahit isa lang, kahit 120 watts lang, okay na. Nakakaya niya ang 100 watts mahigit. And ngayon, mga ganitong klaseng solar panels lang yung bibilhin ko kasi mas magaan sila tapos madali silang i-ship. Hindi nakakaya dun sa magde-deliver na hindi sila mabibigatan, hindi rin sila mahirapan magbitbit. Tapos maganda naman yung kanilang power kumpara dun sa mga solar panel na try ko na dati. Kahit sa Ryzen siguro mas better pa din to. Yun nga lang, kung isi-set up sa bubong, medyo tricky itong i-set up kasi kailangan talaga ng patungan. Hindi pwedeng pag ganyan-ganyan lang. Baka naman may matunaw dito sa ilalim. Pero I don't think may matutunaw dito. So, mas magandang installation, mas better kung gagamitin nyo to. And again, pwede rin silang gamitin doon sa ating mga solar setup sa bahay na naka 12 volts. Basta iparallel nyo lang siya para mag 18 volts lang yung kanilang voltahe. Katulad kung ganitong 12 volts na MPPT solar charge controller yung gagamitin nyo, so nakaparallel lang siya para mag 18 volts pa rin. Pero kung mga MPPT na katulad nito na LE-Joy, pwede naman sila mas mataas na voltage. Ilagay nyo lang sila sa output na 14 volts para sa batteries. Pero kung gagamitin nyo sila outdoor, mga dadalhin sa mga layasan sa camping, wes maganda rin tong gamitin. Mas maganda sana kung foldable siya. Hindi nga lang siya foldable, pero flexible. Kaya maganda pa ditong ilagay dun sa mga kotse, o sa bubong ng mga RV. Yan. Tapos power station na lang yung dalawa, pwede na. Ay, kung gusto nyo rin bumili nitong solar panel nito, ilalagay ko na lamang yun yung link natin sa ating comment section tsaka sa ating description box below. Legit naman yung kanyang performance. Solid naman, maganda, class A.